Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging. Hallelujah! At ang ating pong pag-uusapan po for today ay we are born with a birthright. So lahat po tayo na mayroon pong relationship sa ating Panginoon, binigyan po tayo ng birthright ng Panginoon. We are now children of God sapagkat sinabi po ng Romans 8:16, 17, sabi dito, the Spirit Himself, the Holy Spirit po yan, bear witness with our spirit, na buhay po yung ating pong spirito nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus, that we are children of God. Hindi po ba kayo natutuwa dyan dahil itong sinabi ng Panginoon dito, that we are now children of God because we have a relationship from our Father. Hallelujah. And sabi dito sa verse 17, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. Hallelujah. 'Di ba? Napakaganda po ng binanggit po ng salita ng Panginoon, isang pangako ng Panginoon ay ito po ay nakasulat na tayo daw po ay joint heir with Christ. So if indeed we suffer with Him, that we may have also be glorified together. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng salita niya, no? Hallelujah. At napaka-exciting po nitong topic natin ngayon na tayo po ay meron pong karapatan. Hallelujah. So to be a fellow heir with Christ, that means God divides all He has between us all. But that all Jesus has, we are now share with Him. So kung ano man yung meron si Jesus, sinishare na niya. So nasa sa atin din po yung kaharian ng Panginoon, nasa sa atin yung blessing ng kingdom ng Lord. So what Jesus is an heir of, we are also an heir of. Grabe, purihin ng Panginoon, di ba? So I hope na makita niyo po ang sitwasyon niyo bilang isang mananampalataya sa ating Diyos. By the grace of God, binigyan po tayo ng karapatan maging anak ng Panginoon when we receive Christ in our lives. In Hebrews 1:2, sabi dito, His Son, Jesus Christ, whom He appointed heirs of all things and through whom He made the universe. So si Jesus po ang ang bugtong na anak ng Diyos at siya raw po ang lahat, pagmamay-ari niyang lahat, all things, appointed heirs of all things. Hallelujah. So pag-usapan natin ano ba ang importance ng birthright, because nowadays po, ang ating pong birthright dito sa bansa natin, hindi po natin ito nabibigyan ng pansin. Pero sa kaharian ng Diyos, ito po ay importante. Importante po yung birthright niya. So to understand this birthright that is now ours in Christ, we must first understand His birthright. Unawain muna natin yung birthright ni Jesus Christ para mas maintindihan natin ano ba yung co-heirs natin kay Jesus Christ. Yung pagiging kasama natin ng Panginoon, pagiging tayo po ay binigyan niya ng karapatan maging anak niya. So kailangan natin intindihin muna yung pong ginawa ng Panginoon. Sino ba si Jesus? Yung pagkakaroon siya ng firstborn. Siya po yung merong first birthright po, no? So the Bible uses the word firstborn to picture Jesus' position in regard to creation and to His church. Hallelujah. So in Colossians 1:15, sabi po dito, Jesus is the image of the invisible God. Si Jesus po yung pinakita. Kasi nga po Espiritu ang Diyos, ang ating Amang nasa langit. So nagkatawang tao po si Jesucristo at doon po nakita natin na flesh and blood po siya, no? So image po siya ng invisible Father, our God, the firstborn over all creation. Sabi po yan ng Colossians 1:15. So bago po ginawa ang lahat, nandiyan ang Panginoong Jesus, Spirit. Pero nung dumating nga po siya dito sa lupa, nagkatawang tao, siya po rin yung unang-unang Diyos na nagkatawang tao. So firstborn of everything. So ano ba meaning ng firstborn? The firstborn mean to hold a special status in the family. Meron pong posisyon, meron pong responsibilidad, merong blessing, at meron pong katayuan ng mga firstborn po sa isang pamilya. And I believe, ito po ay hindi na natin nabibigyan ng pansin po ngayon sa panahon na to, pero naniniwala ako sa ibang mga culture, sa ibang bansa, ay binibigyan pa rin ng importance dito pong pagiging firstborn o yung eldest son or daughter po sa pamilya. Pero mas lalo na po nung old time, yung ancient time, ito po ay merong importance. So ganun din po sa heaven, may importance po yan. Number one, ang firstborn po, ang status na hinahawakan po niya, yung special position po. So the firstborn was the father's right-hand man, representing the father's authority to the family. So di ba po, sa bansa po natin, naalala ko ng bata po ako, pag may panganay, so siya ang bahala sa bahay. Umalis ang magulang, iniwan ng panganay, so siya ang in charge sa bahay. Lalo na pag may mga kapatid na nakakabata, tama po ba? So ganun din sa mga tungkulin sa bahay. So yung laging nauutusan, kaya nga si ate, si kuya, di ba? Okay, so yan po yung unang-una, meron siyang
authority sa family, binigyan siya ng authority. Right-hand man po siya ng magulang. Ano pa po? May special inheritance po ang mga firstborn. Ano po yung special inheritance yan? Nung unang panahon, I don't know sa ibang bansa, pero I believe dito sa Pilipinas hindi na masyado to. Ano po yung natatanggap ng mga firstborn, yung mga panganay? Ito po yung tinatawag na double portion. Kaya nga po nung araw, napapansin niyo po sa mga movies, no? Ang unang anak na lalaki ang ginagawang hari, 'di ba? Yung panganay na lalaki ang ginagawang hari. So sila yung destined for the next in line sa throne. So ganoon din sa mga ibang kwento. So I believe, naniniwala ako na itong firstborn ay very important kay Lord because meron ng firstborn siyang anak which is the begotten Son of God, Jesus Christ. So siya yung naka-receive ng double portion. Makikita niyo po yan sa Deuteronomy 21:15-17. Ano pa po? May special responsibility din po ang mga firstborn, ng mga panganay. So he held responsibility for the welfare of the family, kagaya na nabanggit ko kanina. This was why he received the double portion of inheritance. He had sufficient to help any of the family should they be in need. So I believe sa mga Chinese po yata, kung hindi ako nagkakamali, they received the double portion, itong pinakapanganay sa kanila para siya po ay makatulong sa pamilya. Okay, yung purpose po ng double portion ng inheritance na yan, hindi para sarilinin po niya, kung hindi makatulong po sa kanyang pamilya. So napakaganda po ng binibigay ng mandato po, no, ng mandate sa mga firstborn. Okay. So ngayon, ang importance nito, nung panahon ni Eva at ni Adan, sila po yung unang tao sa mundong ito. Binigyan din sila ng itong birthright na yan. Okay? Jesus Christ, firstborn po yan, may birthright siya. Si Eva at Adan, unang tao sa mundo, binigyan ng birthright. Okay. So ngayon, nagkaroon ng problema, no? At nagkaroon nga po ng sitwasyon doon sa Garden of Eden because hindi nila nakita kung ano yung estado nila bilang isang panganay o unang tao sa mundong to. At meron din ako yung kukwento sa inyo, mas maganda po yung detail dito na nakikita rin po natin sa Genesis. Aside from Adam and Eve, ito naman po yung magkapatid na si Esau at si Jacob. Ito po ay makikita natin sa Genesis 25:29-34. Basahin po natin to, no? Genesis 25:29-34. Sabi dito, now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary, pagod. Dahil nga nasa field siya, hunter po kasi itong si Esau. And Esau said to Jacob, please feed me with the same red stew, for I am weary. Therefore his name was called Edom. So binanggit dito sa Bible, na nung si Esau napagod siya because of pag-hunting niya, nasa field po siya, at humingi siya ng pagkain sa kanyang kapatid na si Jacob. But Jacob said, sell me your birthright as of this day. So sinamantala ni Jacob yung pagiging pagod. Siguro, I believe nakita ni Jacob yung importance nung panganay kasi si Esau sa kanilang magkapatid. So maaaring alam niya ang magkakaroon ng inheritance itong kapatid niya pag nawala na yung magulang niya. So inasam-asam niya talaga ito pong birthright na to. Ganyan din po yung nangyari sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden, silang magkasawa, si Adam and Eve po nasa garden, pero may dumating po yung pong serpent, sabi po ng Bible, no? So itong ahas na to, kinausap sila. At because hindi naman diretsuhan na hinihingi yung birthright, pero nangyari po, nakuha din ng ahas yung pong dominion na binigay sa kanila ng Panginoon. And like this kwento po ni Jacob and Esau, binigay ni Esau yung birthright kay Jacob. Tingnan niyo po. And Esau said, to verse 32, look, I am about to die. So what it is this birthright to me? Hindi kasi nabigyan ng importance ni Esau yung birthright niya. In verse 33, then Jacob said, swear to me as of this day. He swore to him and sold his birthright to Jacob. Verse 34, and Jacob gave Esau bread and stew of lentil, and he ate and drank, arose and went his way. Then Esau despised his birthright. So nakakalungkot because hindi nakita ni Esau bilang panganay na lalaki, panganay na anak, na siya ay merong ganong kaimportanteng responsibilidad doon sa kanyang pagiging panganay. Just like si Adam and Eve na binabanggit ko po kanina. So ito ay ninais ni Jacob na kunin itong birthright ng kanyang kapatid. So ganoon din yung serpent, ninais niyang kunin yung dominion na binigay sa kanila ng Diyos. So
Si Esau po is here revealing the truth about himself. Pinapakita po niya kung sino siya. He cares for nothing when he is hungry, but filling his stomach as fast as he can. It's a picture of a man of a basic nature. So ito po pinapakita na ang tao ay may pangangailangan, kaya po na minsan nababaliwala natin kung ano ang binigay sa atin ng Diyos. So on the outside, he looks good, but he's empty and shallow and totally controlled by his physical desire. So yan po mga nakakalungkot na pangyayari na kung saan ipinamigay ni Esau ang kanyang birthright, yung pagiging firstborn po niya. At purihin nga po ang Panginoon because of Jesus Christ. Hallelujah. So marami pa tayong pag-aaralan ngayon. Dahil po sa aking oras ay kulang na po. At ito po ipagpapatuloy po natin bukas. At naniniwala po ako na marami tayong matututunan patungkol po sa pagiging firstborn po natin, ang Panginoong Hesus, at tayo po ay mayroong birthright na binigay ang Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po o Diyos sa inyo pong tinuturo sa amin at this time na meron po kaming karapatan, Panginoon, that we are born with this birthright, Panginoon. Kaya po Lord, tulungan niyo po kami na mas maunawaan namin yung importance itong birthright nito upang hindi kami malinlang o maipamigay po namin, Panginoon, nang wala lang sa katuturan, Panginoon, ito pong aming posisyon bilang inyong mga anak. Salamat po Lord, patnubayan niyo pong bawat isa, purihin ka, sambahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So kita-kita tayo bukas. Hallelujah.